Eh, So, for today's video guys, tatalakayin po natin is ang admin panel. So, as you can see, linagout ko po ulit para makita nyo po kung paano naglalagin ng isang admin. So, kagaya nga ng sinabi ko is meron na po kaming account ng kanya-kanyang role type sa bawat department. So, ako po ay isang admin. So, let's proceed to login page. And pagkatapos po niya mag-login guys, mapupunta po siya kay dashboard. So sa dashboard po, ito lang po ang makikita niya. Meron po siyang viewing ng old and new Mabalacat City Hall. And then pag refresh mo po yung dashboard is makikita po natin ang ating name. Pero pag kinorsor po natin dito sa arrow key natin ng mouse is mapapalitan po siya or magbo-blank page po siya. So again, proceed na po tayo dito sa announcement page. So si announcement page po, ako lang po ang pwedeng makagawa ng announcement page. So different types of user. So meron po tayong 6 na user, admin, and docrep, post-audit, pre-audit, releasing, and encoder. So lahat po ng ina-announce ko dito ay pwede pong makita ng mga different types of user. Kagaya po ni encoder. Pag nag-announce po ako ng announcement, magpapacheck tayo bukas ng umaga is makikita po ni encoder yung announcement ko po na ito. And then next is table name. So ano nga po pala yung mga nasa loob ni table name? So meron po tayo ditong encoder, pre-audit, post-audit, releasing, document, representative, and user management. So si table name po siya yung mga list of name ng mga ating user. So naka-subdivide po silang lahat to encoder, pre-audit, post-audit, releasing, and document representative. And then meron din po tayong user management. Si user management po, siya po ang humahawak sa mga account, lahat-lahat. So, dito po tayo nagke-create bilang admin, dito po tayo nagke-create ng mga account para makapasok sa ating system. The next, si main logbook. Si main logbook meron siyang tatlong kategory na si general funds, special educational funds, and trust funds. So si main logbook po, ito po yung mga main voucher ng aming system. So meron po tayo ditong general funds. Ayan po. So meron na po tayong naka-input na general funds and then pwede po tayo mag-filter and generate report to PDF and Excel. Ganun din po kay special educational funds. So si special educational funds po is magkaiba-iba po ang kanilang DB number. So ang kanilang DB number po is umpisa kay general funds is 100 and then si special is 200. Si trust funds naman po ay 300. The next, proceed naman po tayo kay chat box. When I click the chat box, the new tab button is appear. The new tab page is appear. So, makikita nyo po ang chat box namin na ganito at mapapansin nyo po is para po siyang messenger. So, pag nag-type po ako ng ganito, is lilitaw po ang chat dito sa aming sidebar and then magpo-proceed po ang ating chat into send message. So, meron na po siyang send message na kung tawagin ay sa Messenger. Pag di mo pa nasi-seen is kung malalaman mo kung online ka or hindi. And then may makikita ka po dito na button or may makikita ka po dito na parang sign na online siya, yung green na button dito sa side. When I click, when I message, may makikita po kayong green na icon dito or palitan po natin para mas visible. So again, ayun po, meron po tayong green na parang tuldok or parang 'pag sa Messenger po 'pag offline ka magiging siyang white. 'Pag, green naman, meaning naka-online po ang ating user. So, gano'n po nagpo-proceed si chatbox. And then next, si activity log naman po. So, si activity log naman po guys, siya po ang nagde-depends kung sino po ang labas-pasok sa ating system. So, namo-monitor niya lang po if nakapag-logout or inalis mo ng kusa or inex mo po ng pinindot mo po yung X na 'to and then magkukusa po siyang
apply dito sa ating activity log. So, meron po tayong makikita na has log out. So, meron na po tayong different types ng mga user na nag-testing and then nakita po nila yung kanilang email through activity log po natin na pumasok dito sa ating system. And then makikita po natin dito yung time and date na Monday, January 1, 2024, 10:16 PM. Kaya po, walang makakaligtas if makapasok ka man po dito sa system, is recorded po lahat ng email na pumapasok or sino man pong mga role na pumapasok. Then next, punta naman po tayo dito sa profile. So, as you can see, makikita nyo dito sa ating profile is hindi pwedeng ma-edit ang role types natin. Bakit? Kahit na admin po tayo, hindi po tayo pwedeng mag-edit ng role types pagdating sa profile information. Or another, pwede po tayo mag-edit through to user management po. So, dito po tayo pwedeng makapag-edit ng mga role types po nila. Doon po sa user management. Except na lang po dito sa ating profile dashboard. So, meron po tayo makikita ditong role, name, pero si name po, pwede po siyang ma-edit and editable din po ang ating email. Pag nagpalit po ako ng name, is automatic po siyang masisave sa ating system. So, as you can see, 'pag magse-save po ako, ayun po. So, meron na pong Jacinto, Jacinto, Jacinto. Kanina po is Sarmiento po siya. Ngayon, balik po natin siyang Sarmiento if magse-save po siya ulit. Yes po, magse-save po siya hanggang gusto mo. Basta't ang name and email lang po ang puwedeng pakialaman. Then meron po tayo ditong update and password. Meron po tayong update password. Yung current password po natin, ta-type po natin, then new, and then confirm password. Yung new password natin is i-confirm natin dito sa baba. And once kapag nag-resign ka na sa ating post audit, is pwede mo nang i-delete yung account mo sa pamamagitan ng pag-select ng password mo. Kaya naman, punta ka dun sa user management, if ikaw ang admin, pwede mo nang i-delete ang ating isang employee if nag-resign na siya or gusto mong i-keep, pwede naman. At saka yun. So, magtatanong si system kung i-delete mo na ba o hindi. 'Pag kinancel mo, maka-cancel siya, pero 'pag dinelete mo siya, madi-delete po siya. Gano'n po ang aming system. And then once you log out na, nakapag-log out ka na, meron kang makikitang, parang successfully message na log out. And then 'pag nakalimutan mo naman ang iyong account dito sa ating system is puwede ka naman pong mag-forgot password sa labas. Through forgot password is magse-send po siya ng OTP. Gamit yung OTP na 'to is magse-send po siya. Example, hindi po ako naka-register dun sa account na yon, naghula lang po ako ng number. Once na click mo and then send OTP, hindi pa rin po siya papasok dahil wala po sa aming database ang inyong information and then biodata ng inyong information. Gets? And then proceed naman po tayo sa ating ibang role. Ang next naman po is si encoder. Encoder. Wait lang. Hi po, ako po yung magdi-discuss sa encoder po. Sa encoder po is ito po yung makikita niya po sa sidebar, which is yung dashboard, announcement, main logbook, and chat box. Once po na pinindot po natin yung dashboard is meron po tayong makikita na Hi Rainier Mercado, which is yung Rainier Mercado po, ako po yung user nun. And then mawawala po siya after ilang seconds. And then the second is announcements. Dito sa announcements, dito natin makikita lahat ng in-announce ng admin. Like yung pinaka-latest na announce is nasa pinakataas, and then yung mga luma is nasa ilalim. And the next one is sa main logbook, meron tayong general fund, special education fund, and trust fund. Dito sa main logbooks na 'to, dito natin makikita yung ano, yung mga vouchers.
And yung admin and encoder lang yung pwedeng mag-add ng mga vouchers. And then, meron din tayo ditong filtering, which is once na nag-filter tayo ng, for example, is January 11, ito lang yung makikita. And then we can clear it para makita ulit lahat. And then same din siya dito sa may particulars na once nilagay natin 'to, for example, ito lang yung makikita. And same din siya dun sa amount na which is naglagay tayo ng specific number. Kung ano lang yung merong DV na gano'n, yun lang yung mga makikita. And then meron din tayong print, Excel, and generate report. Dito sa generate report makikita natin na once pinindot natin kung alin man dito, and then nag-generate report tayo, ito yung makikita na yung sa taas, yun yung mga vouchers, and then sa ilalim, dun nakasaad yung mga monthly summary report. Like, ang nilagay natin is January, and then ang mag-input nun dito is January, and then naka-auto-generated na din kung magkano yung DV amount sa buong January. And the next one is Excel na once pinindot natin 'to, magda-download siya into Excel. And then, as you can see, makikita natin dito yung mga naka-input na vouchers hanggang sa dulo. And the next one is printing. Itong printing na 'to is once na gusto mo ng i-print yung buong mga vouchers, like yun nga, puwede mo siyang i-print, and puwede mo rin siyang i-save as PDF here, tulad ng generate report dito. And meron din tayong tinatawag na sorting, which is once na pinindot mo 'tong parang diamond na 'to is makikita mo is nag-a-adjust sila. Nag-a-adjust sila into ascending to descending order. Kung sa letters naman alphabetical, A to Z or Z to A. And same din siya ng special education fund and trust funds. And meron din pala tayong tinatawag na search dito sa side na itong search na 'to is, for general siya na once nag-search tayo ng specific, for example, ito yung lilitaw. Parang same din siya ng filtering pero ito more on general siya yung search na tinatawag. And lastly, meron tayong chat box na mag-pop up siya into another window, and then we can chat kahit kung sino man yung gusto nating i-chat dito. Like, for example, gusto mong i-chat yung admin, "Hi admin." Matatanggap siya ng admin once na nag-send na siya. And then meron din tayong sending files here na we can send files to the admin, gano'n. And then meron din tayong delete conversation dito na once na pinindot mo 'to, made-delete yung conversation niyo. Pero sa admin is visible pa rin lahat ng mga pinagsasabi mo, gano'n, visible pa rin. Parang once dinelete mo 'to, sa'yo lang siya magde-delete, mala-Messenger siya, sabi nga ni JC kanina. Yun lang for encoder. Next naman po is dumako tayo kay document representative. Wait lang po, dadako po muna tayo sige, document representative. Hello, ako yung document representative. And ito po yung nakikita sa dashboard ng document representative. Pag pinindot po yung dashboard, lilitaw po yung sa dashboard po ng document representative, and may makita pong message dito na bigla din pong mawawala. Then, ito po yung laman ng sidebar ng document representative, dashboard, announcements, main logbook, and chat box. Punta po tayo sa announcements.
Dito po sa announcements, may kita niya po yung pinost na recent announcement ng admin. Then next, sa main logbook po tayo, then sa general funds. Sa main logbook po, maboview lang po ng document representative yung mga credentials ng vouchers. Then, dito po sa application request number na nakalagay po sa task niya, pwede nyo pong ma-search and ma-filter po yung mga na-search mo pong obligation request number ng vouchers. Kunwari 05. Click nyo lang po itong filter. Then, dilitaw po yung may obligation request number na 05. Then, click mo tong clear para bumalik sa dati. Then, kagaya din po siya sa special education funds. And then, sa trust funds, ganun din po siya. Then, next is chat box. Well, lilitaw po another tab po pag pinindot po yung chat box. Dito po, pwede kayong mag-chat sa ibang users. Kunyari po si Jansen. Pwede kayong mag-type ng message. Then, dilitaw po to kay Jansen. And pwede pong mag-type ng emoji. And then mag-send ng file po. Then, dito po sa button ng delete conversation, madi-delete po yung conversation ng user, kagaya ng sinabi nila Rainier. Then, pwede pong palitan ng color and dark mode din po. Then, click the save changes. Magiging dark mode po siya. Then, pwede po siya ibalik. Then, save changes. Then, next is the profile information. Pwede niya, yung document representative po, pwede niya pong edit yung name, email, then pwede niya pong i-update yung old password niya to new password, then delete yung account. And yun lang po yung functions ng document representative. Next, users. Maraming salamat Joshua for the document representative. Ngayon naman po, dadako po tayo kay pre-audit na kung saan ipapasa po ni pre-audit yung voucher kay document representative. So, nauna lang pong mag-discuss si document representative para ma-clarify if ano lang po talaga and then maliit lang po talaga ang role na tinatahak niya dito sa aming system. So again, once again, pre-audit. Ayun, yung presentation. Oo nga pala, pre-audit ka, no? Oh, wait lang po, guys. So, login po natin ang kanyang account. Okay, game. Ayun, thank you very much, Joshua. For next user, which is the pre-audit. So dito sa pre-audit, same as the other user, sa dashboard, makikita natin yung ating dashboard and then may nakalagay na text na Hi, Jansen Del Prado, which is yung pangalan ng ating user. So for next is the announcement. For announcement naman po, same as the other user again. Kung ano po yung nilagay na announcement ng ating sige, pa-click mo na. Ayan. Kung ano po yung nilagay ng ating admin diyan, makikita po lahat ng user na merong account sa ating system. And then next is for main logbook. Sa main logbook naman po, makikita lahat natin dito yung mga vouchers natin. Ang pre-audit po ay lahat ma-view yung vouchers, pero pwede niya rin itong i-edit, pero limited lang po ang kanyang pwedeng i-edit. And then yung
Pag sa edit naman, dalawa lang po yung pwede niyang ma-edit, which is yung status and remark. And then, next is for dito sa generate report. Wait, naglalabo. Ayun. So sa generate report, same lang po yung kung ano yung diniscuss sa atin kanina nung ating naunang nag-report. Same lang po yung function niya. So dumako na po tayo doon sa may chat box. So dito sa chat box, parang sabi nga nila, parang sa Messenger lang. Kapag gusto mong i-chat yung isang user, search mo lang yung pangalan, and then pwede mo na siyang i-chat. And then pwede mo rin palitan yung theme ng ating chat box. Pwede mo siyang dark mode and light mode. And then for profile naman po. Yan, sa ating profile, sa profile information, makikita natin dito yung role natin, which is yung pre-audit, yung name, yung email, and then pwede rin tayo mag-update ng password. If yung password natin is default lang, pwede natin siyang palitan dito. And then pwede rin pala natin siyang i-delete yung account if ever man na wala nang gumagamit doon sa account na yon, or nasira na yung account, pwede natin siyang i-delete. So that's all for pre-audit po. Thank you, Johnson. So, ayun po guys, diniscuss ni Johnson kung paano nagre-redirect and then paano nagpo-function and then paano ang role ni pre-audit. So, ngayon, dadako naman po tayo kay post-audit. So, yun po. Dito po ang aking ipapresent is yung function ng post-audit. At ito po yung aking account. At dito po, ilalagin ko na po. No? Ayan. Pagka-login po, ito po yung makikita ni post-audit na user. Lilitaw po yung kanyang pangalan dito sa taas ng dashboard. At ito po yung dashboard ni post-audit. Ayan. Ito po yung Mabalacat City Hall. And then, dito naman po sa announcement, makikita niyo po dito yung in-announce ni admin sa kanyang account sa system. Ayan. And dito naman po sa main logbook, tatlo po yan. Meron pong tatlong criteria yan, which is yung general fund, special education fund, and trust fund. And dumako muna po tayo sa general fund. At dito, makikita po natin sa general fund is nandito po yung mga voucher. Ayan po. And kung mapapansin niyo po to, ito po yung filtering na kung saan, kung gusto po kayong hanapin yung isang voucher, kunwari, mag-type tayo ng 1,000. Yan po. Pagka-filter po natin, makikita po natin yung mga amount ng 1,000 na voucher. Yan po. And kung gusto po ni post-audit na i-print, ayan po, or i-Excel and generate report, meron po tayo dito na kung kanina po nakita po natin sa pag-present ni encoder. Ayan po. And dito naman po sa detail and edit, makikita po natin dito yung credential lang isang client. Ayan po. And then pagka po natin, dito naman po sa edit, ang na-edit niya lang po dito is status and remark, which is same lang po dun sa pre-audit na nag-present kanina. Ayan po, kung mapapansin niyo po yan. Same lang po to sa dalawa pa po nating fund, which is yung special education fund and trust funds. Ayan po. Ayan po yung mga funds ng special and trust funds. Ito po. And dumako naman po tayo dito sa ating chat box. Ayan po. Dito naman po sa chat box is, dito pwede po natin i-communicate yung mga iba't ibang user. Yan. Example na lang po natin dito si John Christopher, which is yung ating admin. Yan. Yan. Pag nag-chat na po ako nito, ma-receive na po ni John Christopher po ang aking message. And kung gusto ko po mag-send ng emoji, ayan po. Yan, meron po tayong emoji dyan.
And then kung gusto po natin mag-send ng files, makikita nyo po itong plus icon na to. Pag clinic po natin, may lilitaw po yung file manager nyo dyan. And then kung ano po yung gusto nyo i-send na file or kung ano po yung gusto nyo pong i-communicate kay John Christopher. Yan po. And dito naman po sa dark mode na to, ito po yung mga theme na kung saan kung gusto nyo palitan yung kulay ng inyong chat box, ayan po. Pag gusto nyo pong gawing dark mode, and then yung conversation nyo po ng mga user, kung gusto nyo palitan ng red, yan, pwede naman po, ayan. Kung mapapansin nyo po yan. Ayan po. At, at kung, at kung tapos na po kayo doon, makikita nyo po itong profile na to. Ayan, profile and logout. Proceed po tayo dito sa profile. Dito naman po sa profile information, makikita nyo po dito yung role, name, and email ni Posodit. Na kung saan kung gusto nyo pong palitan, yan, pwede naman po. Kung gusto nyo palitan yung name, ayan po, pwede nyo pong palitan. And then yung email nyo po. And then kung gusto nyo rin pong palitan yung password, ayan po, nandiyan po yung pagpapalitan natin. And then kung gusto nyo pong i-delete yung account, ayan po. And yun lamang po. Yun lang po yung function ni Posodit. Maraming salamat po. Maraming salamat, Julian, for the post audit. Shinare niya po sa atin kung ano po ang ginagawa ni post audit. Ngayon, dumako naman po tayo kay releasing. So, ano nga po ba ang ginagawa ni releasing? So, again, si releasing po is meron po silang kanya-kanyang role. So, makikita din po ni releasing ang ating dashboard. Different types of dashboard simula so old to new na municipality of the Mabalacat City. And then, makikita din po ni releasing ang ating announcement. So, mapapansin nyo kanina na didiscuss ko is si admin lang ang nakakakita ng delete button. Siyempre naman, baka i-delete ni releasing ang ating delete button, di kawawa ng kawawa si admin para mag-release. And then, as you can see, mapapansin nyo din, yung ating add announcement is nawala na. So, pang admin lang po ang type na yon. And then, dako naman po tayo kay chatbox. So, si chatbox po is meron din po siyang si chatbox po ni releasing, sa chatbox po ni releasing, meron din po siyang different types of mode or different team mode. So, as you can see, pwede po siya magpalit-palit ng team mode. And then, pwede din po siyang mag-dark mode. And then, pwede din po siyang mag-chat ng different types of user. Kagaya ng tinatype ko po kanina. And then, makikita nyo po, nag-log out na po ako bilang admin kanina na didiscuss ko. Mapapansin nyo po is wala na po ang green icon na nakalagay dito sa ating personnel or dito sa ating chinachat na tao. Ganun po nagre-response and then real-time po siyang naaalis kapag yung ating user is nakapag-logout na po siya into 2 minutes or 3 minutes. Then next, balik naman po tayo kay main logbook. So si main logbook po, as you can see, kagaya ng kanina, si main logbook din, nakakakita din si releasing ng main logbook. So nakakapag-edit din po siya. Ano nga po ba ang ini-edit ni releasing? So nakakapag-edit po siya ng status, nakakapag-edit po siya ng date release. As you can see, kagaya nga po ng kanyang role is release. So, kung ano lang po ang kanyang ginagawa is yung mga date release and then yung mga process ng ating voucher or yung status niya kung kailan siya marirelease. Kagaya din po sa ating dalawa pang category na special educational funds and then trust funds, ganun din po ang nai-edit ni user type na releasing. So again, dako na po tayo kay profile. So si profile din po, as you can see, kagaya din ng post-audit, pre-audit, encoder, admin, and another types of user type. Meron din po siyang user sa taas, name, email na pwedeng editable lahat or editable lahat ng dalawa na ito.
And then meron din po siyang update password which is his current password, new password, and confirm password. And then meron din po siyang delete account. So makakapag-delete na po siya ng account through sending the password itself. So pwede din pong i-delete ni admin and then pwede din po mag-delete ang ating user sa pamamagitan ng kanilang pag-select or pag-fill up ng password and then to click the delete button in the field. Ganun lamang po nakikita ang aming system or ganun lang po umiikot ang ating system dito sa ating Mabalacat City Accounting Office. And then, once again, my name is John Christopher J. Sarmiento and my member is Johnson Del Prado, Joshua Dallas, Julian Anunciacion, Rainier Mercado, and Jonathan Calventos. And we are the Group 12 of the Capstone Project of Mabalacat City Accounting Office. Maraming salamat po.